Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Jeric Paelma na mula sa CRC Summerfield. At ito ang tinapay mula sa langit. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay may pamagat na ang kahilingan ng mga anak na salupihad na makikita sa bilang chapter 27 verses 1 to 5. Ito po ay ating basahin. 27:1. Sina Mahla, Noah, Hogla, Milka at Tirsa ay mga anak na babae ni Selopehad. Si Selopehad ay anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. 2. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises, sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng tod ng tipanan. Sinabi nila, 3. Ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na nagimagsik laban kay Yahweh, subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkakaanak ng lalaki. 4. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel. Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. 5. Ang usaping ito, iniharap ni Moises kay Yahweh. Ito ay isang kwento sa Biblia tungkol sa mga anak na babae ni Selopehad na nagkaroon ng isang mahalagang kahilingan sa harap ni Moises at ng mga pinuno ng Israel. Sa maikling kwento na ito, ipinakita ang katapangan at determinasyon ng mga babae na ipaglaban ng kanilang karapatan sa mana kahit na sila ay mga babae. Sa kultura at panahon na iyon, karaniwan na ang mga karapatan sa mana ay ipinamamana lamang sa mga lalaki, ngunit dahil sa pagmamahal at pananampalataya ng mga anak na babae ni Selopehad na sila Mahla, Noah, Hogla, Milka at Tirsa, nagkaroon sila ng pagkakataon na ipaglaban ang kanilang karapatan at hilingin ito sa harap ng Diyos at ng mga pinuno. Mapapansin natin na ang mga tao ay naniniwala na ang mga lalaki lamang ang may karapatan na magkaroon ng mana. At sa ating panahon ngayon, ito ay isa pa rin sa paniniwala ng karamihan. Ngunit nakakatuwa na hindi na mahigpit o gender-based ang mga bagay na konektado sa mga pamana. Ito po ang ilan sa mga bagay na matutunan mula sa scripture na ito. Una, pagiging determinado at matapang sa pagtayo para sa sariling karapatan at pananampalataya sa Diyos. Makikita natin na pagiging determinado ng mga magkakapatid na babae sa kanilang paglaban sa kanilang karapatan na magkaroon ng mana mula sa yaman ng kanilang ama. Pangalawa, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang paglapit kay Moises at sa panghingi ng tulong sa Diyos, pinakita ng mga anak na babae ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kanilang naipasamuhay ang nakasaad sa Jeremiah 29:11 na nagsasabing, alam ng Diyos ang kanyang plano sa bawat buhay natin at kailangan lamang natin na sa kanya ay magtiwala at manalig. Pangatlo, pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kanilang sitwasyon. Pinakita ng mga anak na babae ang kanilang buong pagtitiwala sa Diyos na siya ang magbibigay ng katarungan at biyaya sa kanilang hiling. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi sila nawala ng paniniwala sa Diyos na siya ang magbibigay ng kanilang hiling o magtataguyod ng ating mga pangangailangan. Sa kwentong The Request of Selopehad's Daughters sa Numbers chapter 27 verses 1 to 5, natutunan natin ang halaga ng katapangan, pananampalataya, katarungan at pagkilala sa Diyos bilang tagapagtaguyod ng ating mga karapatan at pangangailangan. Ang mga anak na babae ni Selopehad ay nagpakita ng determinasyon at pananampalataya sa paghingi ng kanilang mana mula sa Diyos at sa mga pinuno ng Israel. Sa ating mga buhay, mahalaga rin na tayo ay maging determinado at matapang sa pagtataguyod ng ating mga karapatan at pananampalataya. Dapat nating iniisip na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at siya ay handang makinig sa ating mga hiling sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating mga buhay, sa bawat akbang na pananampalataya at katapangan na ating gagawin, tiyak na gagabay at magbibigay ng kahulugan ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Sundin ang kanyang kalooban at plano. Muli, ako si Jeric Paelma mula sa CRC Summerfield at ito ang tinapay mula sa langit. Salamat at hiniling namin na kayo ay mag-subscribe sa ating YouTube channel. God bless everyone!